New Testament books. Ito po ay continuation of the chronological study of life of Jesus Christ. Ang ating pong previous lesson, ating huling na pag-aralan sa topic na ito, ay tungkol dun sa ministry na ginawa ni John the Baptist. And po ay lesson number 7 na ministry of John the Baptist. At dyan po, na John preached about repentance and baptism. Di ba po? Kung repentance
lahat ng kidnapping. Ano? So, yun yung timeline. Binautismuhan, dumaan po siya sa pagsubok sa ebanghelyo. Yun po yung timeline nangyari sa buhay ng Panginoong Hesus. No? So, simulan po natin ang pagbabasa sa aklat po ng Mateo in Matthew chapter 4, verse 1. Sige. In Matthew chapter 1, chapter 4, sa chapter 4, verse 1 po ng Matthew, ganito po ating mababasa. Sa English po, then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. Sa Tagalog po, nang magkagayoy, inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya'y tuksuhin ng dyablo. Ano? Kung titignan po natin, mapapakinggan po natin, mismo ang Espiritu Santo pa ang maghahatid sa Panginoong Jesus sa ilang para lang tuksuhin, para bang dinala siya para pahirapan, para pong negatibo yung dating kung iintindihin pong natin ang ganung pamamaraan. Na kumbaga, dinala siya para ba mahulog sa kasalanan? Dinala ba siya doon para ba pahirapan? Ano? Kundi, yung pong salitang ginamit na to be tempted, para tuksuhin, para po makita natin kung ano ba ang pakahulugan ng sinabi niya na salita. Tinignan ko po yung Greek word niyan, nung salitang to be tempted. Ito na po yung ating visual aid. Gagamitin ko lang po. Yan pong word na word na ginamit na upang siya tuksuhin. Tinignan ko po yung Greek word niyan o yung original word na ginamit sa manuscript. Kung saan yan po ay may Greek word na peraizo. Endeavor, assay, examine, go about, prove, tempt, or try. Tagalogin po natin. No? Upang subukin. Di ba? So, dinala ng Espiritu Santo ang Panginoong Hesus sa ilang. So, the interchangeable word na pwede pong gamitin doon sa to be tempted ay upang subukin. No? Dinala ang Panginoong Hesus sa ilang upang subukin, pagsusumikap, dinala siya sa ilang upang dumaan sa sitwasyon para kanyang pagsumikapan. Ano? O di kaya naman, suriing mabuti. Di kaya akitin to entice. Kasi mamaya mababasa natin doon gumamit ng mga nakakaakit na bagay si Satanas para makuha niya, o mahulog ang Panginoong Hesus sa kanyang mga pandaraya. So, and disiplinahin, pagsusuri, inilagay sa ilang para suriin. Inilagay siya ng Espiritu sa ilang para suriin. Di kaya siya sa atin, patunayan, ayan, nilagay siya ng Espiritu Santo sa ilang upang patunayan or upang tuksuhin. Ayan po yung mga pwedeng salita na pwedeng gamitin sa salitang tuksuhin. So hindi po natin dapat palaging hindi natin palaging gagamitin yung word na tuksuhin. In a bad sense.
It is not always used in a bad sense. To try whether a thing can be done, to tempt, to endeavor, or to try, to make trial of test for a purpose of ascertaining his quality or what he thinks or how he will behave himself, in a good sense. In a bad sense naman, to test one maliciously, craftily, to the his feelings or judgment. Ano? Ah, para patunayan, no? Para siyasatin. Pero ang gagawa ng panunukso upang siya ay mahulog sa kasalanan, no? Matukso talaga, yung gumagawa nun ay yung diablo. Wala pong iba kundi ang diablo. So, ang gusto ko lamang pong patunayan dito na ang panunukso o panunubo, no? Ang panunubok po ay ginagawa ng Diyos, maaari niyang gawin ito upang ang isang tao ay mapatunayan niyang mananatili ang pananampalataya nito sa kanya. Sino maaaring gawin sa upang malaman kung talagang siya'y nananatiling nananampalataya sa Diyos. Ngunit ang panunukso naman ng para ikaw ay mahulog sa kasalanan, ang gumagawa po nito ay ang diablo. No? Ang patuloy yung verse sa unang Thessalonica chapter 2, verse 4. Ganito po ang kami sa Ebanghelyo ay gayon kundi sa Diyos na sumusubok. Sila'y pinagkatiwalaan sa Ebanghelyo. Kaya mapagkakatiwalaan natin. Ito isinulat nila nang may pagtatapat. No? Sinulat nila ang totoo. Sapagkat yung puso nila sinubok ng Diyos, kaya sila pinagkatiwalaan sa Ebanghelyo. So sa ganung paraan nanunubok din naman ng Diyos. No? Kaya nga nakalagay dyan, for the purpose of ascertaining His quality in a good sense. Ano? Ngayon, ikaw na isa mahulog sa kasalanan, iba naman po yun, hindi naman Diyos ang gumagawa nito. No? Yan naman po ay mababasa natin sa James. Sa aklat po ng Santiago, Kapitulo 1, talatang 13 hanggang 14. Ganito po ang ating mababasa. Kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at hinihikayat. Sa verse 13, huwag sabihin ng sinuman pagka siya'y tinutukso, ako'y tinutukso ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso ng masamang bagay. Ibig sabihin, hindi po matutukso ang binya. No? Tuloy natin. At hindi rin naman siya manunukso sa kaninuman. Hindi siya nanunukso para ikaw ay mahulog sa kasalanan. Kaya kung tayo ay natutukso na gumawa ng kasalanan, hindi po ang Diyos ang nanunubok no, o tumutukso noon. Ano? Yun po yung ating dapat naintindihan. Sabi sa verse 14, kung ang bawat tao ay natutukso pagka nahihilian ng sariling masamang pita at naihikayat. So, yun pala ang dahilan kung bakit tayo natutukso. Nahihila tayo ng sarili nating masamang pita. At nandun, yun yung ginagawa po
tatlo dito sa Panginoong Jesus. Kaya po ito panunuksa para gumawa ng kasalanan. Nasusubok sa paggawa natin, nawawalan tayong maaari ng kailangan pa rin sa Kanya. Punto dito, kung panunubok o panunukso. Example po ng to test someone in a bad sense. Titignan naman natin yung ibang perspective. Sa Mateo Kapitulo 22, talatang 17 hanggang 18, ito po yung mga Pariseo yung nagsanggunian, nagpadala ng mga kanilang mga alagad, mga Herodians, sa ating Panginoong Kristo upang kanilang tanungin. Ang nangyari, ang sabi po dito, sabihin mo nga sa amin, ano sa akala mo? Matuwid ba lang bumuwis kay Cesar o hindi? Napakikilala ni Jesus ang kanilang kasamaan at sinabi sa kanila, bakit ninyo ako tinutokso? Kayong mga mapagpaimbabaw. Alam niya yung kasamaan. Sabi niya, bakit niyo ako tinutokso? So, dito naman, pinapakita yung gusto niyang mahulog sa yung sagot tuwid na bumuwis kay Cesar. Ayari, mahuli ni Cesar. Papaparangatangan pa siya laban sa gobyerno nung panahon po nila. So, ito yung intensyon. May intensyon kasi. Kaya nga doon, kapag ikaw ay every time na nilalagay tayo sa isang trial, in a malicious way, yun po ay panunukso. Para ikaw ay magkamali, para ikaw ay magkasala. Yan po yung example. Ano naman po yung example na to test someone in a good sense? Ito naman yung yugto na nagpakain ng Panginoong Kristo ng 5,000 katao. Sa pamamagitan ng 5 loaves and 2 fishes. Sa 1, Kapitulo 6, talatang 5 hanggang 6, itinanawa ni Jesus ang kanyang mga mata at pagkakita na ang lubhang maraming tao ay lumalapit sa kanya, ay sinabi kay Felipe, saan tayo magsisibili? Ito'y sinabi niya upang siya'y subukin, sapagkat nalalaman niya sa kanyang sarili kung ano ang kanyang gagawin. Yan pong word na yan, parehas po ng Greek word na ginamit sa binasa natin kanina. So, subukin. So, tinanong ito ng Panginoong Hesus kay Felipe upang subukin. Dapat alam niya na ang kanyang gagawin. Ang naging sagot nga dyan ni Felipe, Panginoon, hindi naman po kakasya ang 200 denaryo para makakain ng kaunti ang bawat tao. Sa literal na pag-iisip, sa pag-iisip ng tao, tama naman siya. Hindi naman talaga kakasya ang 200 denaryo nung panahon nila. Dalawang buwang sahod po ang katumbas po noon sa ganung karaming tao para mapakain mo. So, sa bagay na yun, sinusubok lang ng Diyos yung kanyang maisasagot o yung kanyang kaalaman. Pero sa palagay ko, kung sinagot niya sana na kung yung panahon nga ng kanilang mga magulang napakain ng Diyos nung panahon ni Moises, napakain ng Diyos yung yun nga nagawa ng Panginoon Sana naisip din yun ni Felipe, kung yun ang naging sagot niya, na kaya rin itong gawin ng Diyos, ng Panginoong Jesus, na mapakain ng So sa bagay niya, sinubok siya, pero hindi para magkasala. Gusto kong ituro na sa bagay na ito. Kaya ngayon, punta na po tayo sa first Bagamat nilagay ko pangyayari, pero sa katunayan, nunuksong naranasan ng Panginoong Hesus. Basahin po muna natin yun nasa Matthew chapter 4, verse 2 to verse 4. So after fasting, 40 days and 40 nights, he was hungry. The tempter came to him and said, if you are the Son of God, tell these stones to become bread. Jesus answered,
it is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. 40 days and 40 nights, nag-ayuno, nag-fasting ang Panginoong Jesus, at sa wakas siya'y nagutom, dumating sa kanyang manunukso, at ipinag-utos na kung ikaw ang anak ng Diyos, sabi sa Tagalog, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay. Datapwat siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. No? Yun yung panunukso. No? Pero sabi ko nga po, hindi ito yung unang talagang panunukso na ginawa sa kanya. Dahil mababasa natin dito sa Lucas, na reference po ng Matthew chapter 4. Ganito po ating mababasa. Sa Luke chapter 4, sa Lucas kapitulo 4, talatang 2, sa loob ng 40 araw na tinutukso ng dyablo. So, sa loob ng 40 araw na yun, na siya'y nag-aayuno, siya'y nagpa-fasting, hindi kumakain ng o umiinuman. Eh, tinutukso na siya ng dyablo, na wag na niyang ituloy ang ginagawa niya. Ay, anuman ng mga araw na at nang maganap ang mga yaon, ay nagutom siya. No? Doon dumating yung panunubok sa kanya na kung ikaw ay anak ng Diyos, gawin mo ang tinapay ang mga batong ito. Ano? Paano yan naging panunok? O pag-ayuno is to abstain from fasting is someone's corollary to God to give high priority to spiritual matters. Dahil sa paggawa mo ng when you fast, ibig sabihin, when you abstaining from eating or drinking, nagiging consequences yung magugutom ka. No? Para priority yung spiritual matter. Isinasabi mo panandalian yung pangangailangan ng yung spiritual matters. No? At ayun yung pinipigilan ni Satanas na mangyari. Kaya siya tinutokso na. Yun ang ayaw ni Satanas na mangyari na magawa niya, na mabigyan niyang priority yung spiritual matter, yung kalooban ng Diyos. Kaya niya tinutokso ang Panginoong Hesus noong 40 days na kanyang pag-aayuno. Kaya tulad din naman sa atin, maaring yung iba galing sa malalayong lugar, pagod sa trabaho, kulang sa tulog. Pero iniisip mo na mayroong pagsamba ng 9 o'clock. No, aalis ka ng maaga. Maaring hindi pa kompleto yung tulog. No? Bumiyahe ka ng napakalayo. Na isang tabi mo panandalian yung pangangailangan ng yung katawan para lamang matupad mo yung pagsamba sa Diyos. No? Yung mabigyan mo priority yung pagsamba sa Kanya. Yung ganun pong bagay na yung ating corollary to God to give high priority to the spiritual matters. Na yun yung ayaw na mangyari ni Satanas. Ano? Kaya ang sagot ng Panginoong Hesus, di ba? It is written, man shall not live alone, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the word, from the mouth of God. No? At ayan po ay mababasa natin sa Deuteronomy chapter 8 verse 3, yung kanyang kinote na mga salita. Na totoong nasa kasulatan. So he humbled you, fed you with manna, which you did not. You know that man shall not live by bread alone, but man lives by every word that proceeds from the mouth of the Lord. Ito talaga pong nasusulat sa kasulatan. So dito pinapakita na Jesus na
Meron tayong kailangan ng physical na katawan natin, namang kumain, mamamatay ka. Kailangan ng ating katawan. Pero ang sinasabi dito ng Panginoong Hesus, hindi lamang yan ang dapat mo pagtuunan. Yung espiritu na siyang nangangailangan sa salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Hindi lamang po yung katawang lupa natin yung ating pakakainin para ma-survive, para manatiling buhay. Kundi yung ating din namang espiritu na nangangailangan din naman ng pagkain, at ito ngay ang salita ng Diyos, di ba? Kapag hindi natin pinakain ng ating mga katawan, natural na ito'y mamamatay. Ganon din naman sa espiritu. No? Kung hindi natin pakakainin ang ating espiritu, hindi natin bubusugin ng salita ng Diyos, kung paanong yung katawang lupa natin ay mamamatay kung hindi natin pakakainin, kung ating pababayaan, ganon din naman ang mangyayari sa ating espiritu. No? Ito nga yung ating mababasa sa unang Timoteo, Kapitulo 5, talata 6. Ang sabi ni Apostol Pablo, datapwat ang nangagpapakabuyo sa mga kalayawan, bagamat buhay ay patay. Mas inuuna nila yung mga pangangailangan, napapabayaan, nagpapakabuyo lang sila sa kalayawan. Kalawat kumikilos, yung kanilang espiritu dyan ay patay na. Dahil pinatay mo, dahil hindi mo pinakain, pinabayaan. Ibig sabihin yan, nakareserva Diyos. Pinabayaan kung hindi makakain ng mga salita na nasusulat na hindi lamang sa tinapay na bubuhay sa bibig ng Diyos. Ulit po natin. And had him down, for it is written, he will command his angel concerning you, and they will give you up in their hands, so that you will not. It is also written. Dito mapapansin po natin na dinala siya sa pinakamataas na point ng temple, which is in the Jerusalem. At ang sabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpakahulog ka nga, sapagkat nasusulat, di ba? Nangako ang Diyos na aalalayan ka ng kanyang mga anghel para hindi ka matalisod sa mga bato. No? At kanyang kinote yung nasa Psalms chapter 91 verse 11 to 12. So si Satanas po ay gumamit din ng kasulatan para tuksohin ng Panginoong Hesus, at ang kanyang ginamit ay nasa Psalms chapter 91 verse 11 to 12. Na word by word, ganito po ang ating mababasa. For he will command his angels concerning you to guard you in all your ways. They will lift you up in their hands. So, di ba? Utusan naman niya pala ng Diyos sa mga anghel para alalayan ka sa lahat ng iyong daan, para hindi ka matalisod sa bato. So, magpakahulog ka. Pero ang naging sagot naman ng Panginoon, nakinot din naman niya sa kasulatan na mababasa natin sa Deuteronomy chapter 6 verse 16. Ang sabi diyan, do not put the Lord your God to the test as you did at Massa. Oo nga, mabuti ang Diyos aalalayan ka niya sa lahat ng iyong daan. No? Pero kung ipapahamak mo naman ang sarili mo, para mong hinahamon ng Diyos na magpapakahulog na lang ako, total, iingatan naman ako ng Diyos. Ang sinasabi ng Panginoong Hesus, mabuti ang Panginoon, mabuti ang Diyos. Pero wag mo siyang
Wag mo siyang susubukin. Sapagkat kung ipapahamak mo naman talaga ang sarili mo, talagang mangyayari yan. No? Mabuti ang Diyos, iingatan ka niya, pero wag mo naman siyang subukin. No? Nga talaga bang sasadyain mong mahulog, sasadyain mong magkasala o magkamali, talagang mangyayari ito sa'yo. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa sulat niya sa Romans, hindi ko lamang po maano yung specific verse na no one can separate us from the love of God. Ano po? Walang external aspect na makakapag-alis sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pero nalaman kung ikaw ang talaga magpupumilit na umalis. Kung ikaw ang willing ka talagang umalis o mahiwalay sa Panginoon. No? Kaya wag mong tutuksuin o isusubukin ang Diyos, ang sabi ng Panginoong Hesus. Do not put the Lord your God to the test. No? Na sadyain ikaw ay magpakahulog. So next in the third temptation, in Matthew chapter 4 verse 8, again, the devil took him to a high very mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendors. All this I will give you, he said, if you will bow down and worship me. Jesus said unto him, away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve Him only. Sa Tagalog, muli dinala siya ng dyablo sa isang bundok na lubhang mataas at ipinamala sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan at ang kaluwalhatian nila. At sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako. Nang magkagayoy, sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat sa Panginoon mong Diyos sasamba ka, at siya lamang iyong paglilingkuran. Nangyayari sa atin, no? Na kapag tayo ay napapakitaan na ng mga finer things in this world, di po, prone po tayo na sample nga lang po yung trending po sa social media. Paulit-ulit naman na pong may nai-scam sa mga investments scam na hindi naman lehitimo. Pero meron pa rin pong mga natutokso sapagkat napapangakuan kasi sila ng mga malalaking halaga. No? Natutokso dahil sa salapi na kanilang makukuha. Magugulat pa nga po kayo, mga professional ang kanilang mga nai-scam teachers. No? Talagang may marurunong naman. Pero dahil nga sa mga bagay na ito na lubang maganda na makakapagbigay ginhawa sa iyo sa buhay, natutokso ko At ito rin ang iniharap sa kanya ng dyablo na kung sasambahin mo kung mapapasa iyo ang mga kaharian na ito at ang kanilang mga kaluwalhatian. Na sa ating mga tao, kapag yan ay in-offer sa atin, no? Hindi naman din malabong mahulog din naman sa tukso ng mga tao. Kaya ito'y example na binigay ng Panginoong Hesus sa na ang mga panunukso ng sanlibutan ito para ipagpalit natin ang ating weapon ay yung mga kasulatan sa Biblia. Kaya ang sabi ng Panginoon, lilingkuran. At totoo pong yan ay nakasulat sa Old Testament Scriptures na mababasa natin sa Deuteronomy chapter 6, verse 13. Fear the Lord your God, serve Him only, and take your oaths in His name. Matakot ka sa Diyos, siya lamang iyong paglingkuran. And sa panghuling part na po ng ating pag-aaral, so what knowledge should we acquire? Ano ba dapat nating matutunan dito? So simpleng-simple lang naman po Palagay ko po napansin nyo naman kung ano yung
main points na dapat nating makuha sa lesson that we should know the scripture. We should know the Bible. Bakit? So, ito po kasi ang mga salita na ang sumubok sa kanilang mga puso ay ang may pagtatapat at totoo. At ito, meron kasi tayong kaalaman sa masamang pahamak sa atin, nakasulatan na nasa Biblia. Kaya ito nabubuhay ang tao, kundi sa mga salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. No? We should know the scripture or the Bible, not just memorize it, but understand and know the right application and even interpretation. Napansin niyo po yung ginawa ni Satanas? Gumamit din naman siya ng scriptures, ng kasulatan. Pero misapplication po misapply po yung kanyang gustong mangyari. No? Patatalunin mo sa mataas na gusali. Sabi naman, nasusulat naman na may sasalo sa iyo eh. So misapplication po yung kanyang ginawa. So sa ating po sitwasyon, maaari din naman ng ibang tao o kahit sino man, pwedeng gumamit ng scriptures, pwedeng basahin ito sa inyo. Kaya nga kung hindi natin alam, hindi natin naiintindihan even the interpretation, pwede po tayong matukso. No? Malin lang. Tama po, thank you. Malin lang. Doon sa mga maling misapplication, misinterpretation na ginagawa sa mga kasulatan. At alam ko pong hindi yun lingid sa inyong kaalaman. No? Kaya po, mag-iingat po tayo. No, hindi lang dapat natin memorize, kundi naiintindihan, alam natin ang tamang paggamit ng mga kasulatan at ang interpretasyon ng mga salita dito. We should know the scripture or the Bible because it is our weapon against temptation. Just like our Lord Jesus Christ did. Laban sa mga iba't ibang ginamit ito. Kung paano niya naiwasan na hindi mahulog sa mga patibong o mga pandaraya ng diablo. No? So sa mga bagay na ito, sana po ay ating manatili sa ating mga puso at magamit natin sa ating pang-araw-araw na buhay. At sana ay nakapagbigay ako ng kaalaman pa sa inyo tungkol sa topic na ito at nadagdagan ng ating pananampalataya sa ating Diyos na sinasamba. So maraming salamat po. Kung meron po kayong mga tanong ngayon na po natin na pwedeng itanong, meron po mga tanong. Kung wala na po, tayo po ay magpapatuloy sa ating pakikinig ng mga salita sa mensahe. Bago po yan, tayo po ay aawit na